Sandamakmak na talaga ngayon ang mga social media influencers, partikular dito sa YouTube platform. At kung ano-ano na lang ang vlogs na kanilang mga ina-upload, kailangan ipakita mo na iba ka at mas improved ka. 10 dapat gawin kung bago kang Filipino YouTuber. Number 1. Huwag kang panghinaan ng loob. Iniisip mo ay 2024 na. Sobrang dami na ng mga vloggers at YouTubers ngayon. Kapag ganito ang nasa isip mo, talagang mapanghihinaan ka ng loob at mawawalan ka na ng interes na gumawa ng panibagong YouTube channel. Totoo naman ang nasa isip mo. Sandamakmak na talaga ngayon ang mga social media influencers, partikular dito sa YouTube platform. Pero ganun pa man, huwag kang panghinaan ng loob. Kung tutusin nga, mas maswerte ka dahil karaming videos na ang available kung saan ay matututo ka ng todo kung paano maging isang effective vlogger. Isipin mo noong unang panahon, yung time na nagsisimula pa lang itong YouTube, konti lang talaga ang mga nagpo-vlogs. At kung ano-ano na lang ang vlogs na kanilang mga ina-upload, kumbaga mga simple lang. Sila, wala sa kanilang nagturo kung paano ang ganito at paano ang ganyan. Nagsimula sila sa maraming mga experimentations. At paunti-unti at sa paglipas ng panahon, nalaman nila ang mga bagay na epektibo. Kaya nga sila sumikat dito sa YouTube. Ngayon, ang dapat mo naman gawin ay gayahin ang estilo nila. Subalit, kailangan ipakita mo na iba ka at mas improved ka. At dahil nakakakuha ka na ng mga ideas, mas madali na sa iyo makapag-isip kung paano ka makakagawa ng kakaiba. Importante pa rin talaga ang originality. Yun ang gusto ng mga audience. Makakita sila ng mga bagay na hindi pa nila nakikita o na-experience. Oo nga, marami ng vloggers ngayon at marami ka na rin kakompetensya. Pero sa ngayon, huwag na yun ang isipin mo. Ang mahalaga, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. At kapag nag-i-enjoy ka, makikita mo, mag-i-enjoy na rin ang mga viewers mo sa panonood ng mga kakaibang videos mo. Number 2. Huwag mo sundin kung hindi naman para sa'yo. Simula pagkabata, lahat naman tayo ay nakakatanggap ng mga payo lalo na mula sa mga nakakatanda sa atin. At dahil masunurin ka, sinusunod mo ang mga ito dahil alam mong bago ka lang sa mga bagay na ito. At habang sinusunod mo, nare-realize mo, ay oo nga, tama nga mabuti na lang at nakinig ako. Ngayon kapag nag-upload ka ng video at ginawa mo itong public, makita ito ng buong mundo. Makikita ito ng mga friends mo, mga teachers mo, mga kalaro, mga kamag-anak, at lalo na ng mga magulang mo. Bawat isa sa kanila may kanya-kanya ang komento o saloobin tungkol sa video na kanilang nakikita. At dahil nga ang bawat isa sa atin ay may individuality, iba't iba rin ang makikita mong kanilang magiging komento, lalo na sa iyong video. May mga taong matutuwa. Meron din sigurong tao na parang ayaw sa video mo. Well, sabi nga nila, it's hard to please all. Pero makikita mo, meron at meron ding matutuwa sa'yo. Bukod dito, makikita mo rin sa mga komento na may magbibigay sa'yo ng advice. Maaaring positive ito o maaaring makakasakit ng iyong damdamin. Ngayon, kung open-minded kang tao, hindi mo didibdibin ang lahat ng ito. Ang ibig ko sabihin ay hindi ka masasaktan sa mga negatibong reaksyon o advice nila sa'yo. Ang mas mabuting isipin mo ay mabuti na lang at may mga taong nagkokomento sa'yo. Dahil sa gayon, malalaman mo kung ano ang tingin nila sa'yo. At dito mo rin malalaman kung ano ang mga bagay na kailangan mong gawin o i-improve. Pero, hindi naman sa lahat ng advice ay kailangan sundin mo. Kailangan ay matuto kang maging mapanuri sa lahat ng bagay na sinasabi sa'yo. Suriin mo kung tama ba ito o hindi. Suriin mo kung pwede mo ba itong gawin o hindi mo kaya. Suriin mo kung posible ba itong mangyari o hindi naman pala. Sa madalit sabi, alamin mo kung ang advice na ibinibigay sa'yo ay para ba talaga sa'yo. Kapag hindi naman akma o hindi naman applicable para sa'yo ang isang advice, keep it to yourself na lang at mag-move on ka na lang sa susunod na advice. Ikaw yan.
at alam mo ang iyong sarili. Nasa sarili mo o nasa iyong desisyon pa rin ang pagpapasya kung gagawin mo ang advice nila sa'yo. Ngayon, kung hindi ka naman makapag-decide sa isang advice, makakabuti na humingi ka ng isa pang opinyon mula sa mga malalapit sa iyong buhay. Makakapagbigay din sila ng advice na mas aakma sa'yo. Pagkatapos nito, pag-isipan mo pa rin sa sarili mo kung gusto mo bang talagang gawin ang isang advice kung saan nahihirapan ka. Number 3. Take it easy. Sa lahat ng bagay, napaka-importante na nasa kondisyon ang iyong sarili. Ang ibig ko sabihin, dapat palagi kang kalmado sa lahat ng bagay. Lalo na kapag may ginagawa kang napaka-importante. Kapag kalmado ka, mas mapapaganda mo ng husto ang kahit ano pa mang proyekto. Bilang isang YouTuber o vlogger, napaka-esensyal na ikaw ay mahinahon o kalmado. Lalo na kapag ang puhunan mo ay ang iyong boses. Nagustuhan ka ng mga viewers mo dahil nga magaling ka magsalita at ito ay naiintindihan nila ng maayos. Subalit kung wala ka sa kondisyon o ikaw ay stressed, hindi magandang ideya na ikaw ay mag-record ng panibagong mong vlog. Maapektuhan kasi nito ang iyong boses at facial expression. Madali itong mapapansin ng mga followers mo. Kapag hindi nila nagustuhan ang isang video mo, mag-i-skip sila o hindi na nila panonoorin pa ang naturang video mo. Again, kapag magre-record ka, dapat kalmado ka. Makakatulong ng malaki kung ikaw ay magkokondisyon muna ng iyong sarili. Pumunta ka sa isang lugar na komportable ka para makapag-refresh ng utak. Uminom ka ng tubig bago mag-start mag-record. Kapag kalmado ka, mas maganda ang recordings mo. Kung bago ka pa lang, natural na kakabahan ka. Pero darating ang time na kapag palagi mo na itong ginagawa, masasanay ka at hindi ka na kakabahan. Kumbaga sa mga susunod mong videos, kayang-kaya na. Kung sakaling meron kang hindi nagustuhan sa nai-record mong video, maraming options para masolusyonan ito. Pwede mong i-cut o alisin ang portion. O di kaya pwede mong palitan ng specific portion na sa tingin mo ay awkward at hindi okay panoorin ng mga viewers mo. Maging creative ka. And again, kalma lang palagi para okay palagi ang proyekto mo. Number 4. Try mong gumawa ng YouTube Shorts. Sa YouTube, may dalawang uri ng video na tinatangkilik ng mga audience. Ito ay ang long-form video o yung mga video na lagpas 1 minuto ang haba. Madalas na maraming oras ang content ng video nila. At ang susunod na video ay ang tinatawag na short video. Ito yung mga video na hindi lalagpas sa 1 minuto o hanggang 59 seconds ang haba nila. Kadalasan ang long-form video ay nakikita mo agad pag pumunta ka sa homepage ng isang YouTuber. At kapag pumunta ka sa tab na may nakasulat na shorts, ay doon mo na nga makikita ang mga shorts videos na hindi lalagpas sa 1 minuto ang duration. Sobrang in-demand ang mga shorts dahil marami sa ibang mga viewers o audience ay gusto nila nakikita na nila agad ng mga bagay na magbibigay interes sa kanila. Ang ibig sabihin, madali sila mainip kaya gusto nila makita na nila agad at wala nang paligoy-ligoy pa. At dahil mabilis nilang makita kung may quality ang video mo, o magkaka-interest sila sa video mo, ay magandang ideya na gumawa ka ng YouTube Shorts. May feature na din kasi ngayon ang YouTube Shorts na kung saan pwede mong ilagay sa description ang link ng long-form video mo na related sa ipinakita mong YouTube Short video. Ang ibig sabihin, may paraan sa YouTube Shorts na madirect ang mga viewers patungong long-form video mo. Kailangan mo nang ilagay ng tama sa description. Isa rin sa mabilis na makakahakot ng subscribers ay ang mga YouTube Shorts. Dahil madaling makita, madali silang natutuwa. Mapapabilis ang pag-subscribe nila sa iyo. Marami sa mga baguhang Filipino YouTubers ang gawa ng mga YouTube Shorts dahil may paniniwala sila na ito ang isa sa magiging daan upang ma-reach nila agad ang requirements sa YPP o YouTube Partner Program. Ito ang requirement para ikaw ay mag-earn ng pera sa YouTube. At ang good news sa paggawa ng YouTube Shorts
ay kasali na ang mga shorts video sa monetization. Ang ibig sabihin, kikita ka na rin sa mga maiksi mong videos kapag natanggap ka na sa YPP. Number 5. Panoorin mo ng maraming beses ang video mo. May kilala akong isang tao na pagkatapos mag-recording, ay ina-upload na niya kaagad sa kanyang channel ang ginawa niyang video. Magaling ang taong ito dahil halos lahat ng mga videos niya ay wala kang makikitang mali. Kumbaga, perfect palagi ang kanyang vlogs. Sana all. Kung meron mang pagkakamali, napaka-minor lang at hindi mo mapapansin. Subalit, napaka-importante na bago mo i-publish ang video mo, kailangan mo i-double check ito. Mas makakabut kung panonoorin mo ito ng makailang beses para makita mo kung may mali ba o may kailangan pang i-improve. Normal sa tao ang magkamali. Sabi nga nila, nobody is perfect. Halimbawa, nag-record ka ngayon, tapos natapos mo kaagad. Siyempre, sobrang excited ka na i-upload ito sa channel mo. Dahil sa excitement mo, hindi mo napansin na nagkamali ka pala sa ilang portion ng video mo. Kapag nakapublish na ito sa channel mo at pinanood mo ulit the next day, mahihirapan ka na ngayon mag-decide kapag may nakita kang mali dito. Dalawang bagay lang yan. Either i-delete mo ang video na yon tapos upload mo ulit. Or, i-delete mo ang video na yon at hindi mo na ulit i-upload. Ang hirap mag-decide, diba? Kapag naka-upload na. Nagkaroon na yon ng views. Pwede mo ulit i-upload pagkatapos mo remedyohan. Pero papaano kung nakita na iyan ng masugid mong followers? Iisipin nilang paulit-ulit na lang ang video mo. Kaya nga mahirap pag mag-upload ulit. Para hindi mangyari ang ganito sa'yo, panoorin mo ng maraming beses ang video mo bago mo ito i-upload at i-publish. Siguruhin mong edited na ito at malinis na para hindi ka na magsisisi later on. Number 6. Huwag kang mag-over-expect. Sobrang saya mo na isang araw na nadiskubre mo na nakapasa ka na pala sa YPP o YouTube Partner Program o yung channel mo ay monetize na. Ang ibig sabihin nito ay mag-earn na ang mga videos mo ng pera. Kikita na sa YouTube. Pero teka, sa taniko lang ba natatapos ang iyong paghihirap? Hindi po. Sa katunayan, ito ang simula na dapat ikaw ay mas lalong magpursigi sa iyong channel. May mga ilang YouTubers na talaga namang masasabi mong pinagpala. Alam mo kung bakit? Kakaunti lang ang na-upload nilang videos pero makikita mong patuloy pa rin sa paghahot ng views ng kanilang mga old videos. Ang ibig sabihin, patuloy sa pag-earn ng money ang kanilang videos kahit wala silang bagong upload na video. Pero hindi palaging ganito ang sitwasyon sa ibang YouTubers. Merong ilan sa kanila na halos 500 na ang na-upload nilang videos, subalit pakonti-konti lang ang nag-review. Gayunpaman, hindi sila nawawalan ng pag-asa at mas tinadamihan pa nila ang pag-upload ng videos. Iniisip nila na baka sakali, ang ilan sa mga bagong videos nila ay makakahot ng milyong views. Ngayon, kung bago ka pa lang na YouTuber at bago ka pa lang na nakapasa sa YPP, mas makakabuti na huwag ka masyado mag-expect ng napakalaking earnings. Alam mo kung bakit? Masakit kasi sa damdamin na sobrang nag-expect ka kaagad pero hindi mo naman na-achieve agad. Isipin mo ha, kapag kakamonetize pa lang ng channel mo, hindi mo kaagad makukuha ang sweldo mo. Bawat month o buwan, may requirements pa rin ng YouTube na kailangan mong abutin bago mo makuha ang sweldo. Every month, kailangan makalikom ng $100 ang overall views ng mga videos mo. Kapag nakaabot na sa $100 ang earnings mo, saka ka pala ang babayaran ng YouTube. Ang ilan sa mga bagong YouTubers, matagal pa nilang nare-receive ang kanilang first sahod. Bakit? Dahil matagal din nilang ma-reach ang requirement na $100 na earnings. Reminder lang po ha, ipag-play natin ang mga old videos mo ay patuloy sa paghahot ng views at earnings. Hindi to ang magiging basihan na forever ka nang kasali sa YPP o YouTube Partner Program. May requirement pa rin ang YouTube sa'yo na kung kasali ka sa YPP,
kailangang manatiling aktibo o active ang iyong channel. Ang ibig sabihin, kailangang patuloy kang nag-upload ng bagong video sa iyong channel. Kung magtitiwala ka lang sa mga old videos mo at hindi ka nag-upload ng bagong videos, darating ang panahon na pababa ang bilang ng mga manonood mo sa mga luma o old videos mo. Kumbaga, ang ibang taong nakapanood na sa old videos mo ay maaaring magsawa na sa partikular na old video mo. Kung matatandaan mo, kaya ka na-approve sa YPP ay na-reach mo ang 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours for the past 12 months o sa loob ng isang taon. Kung puro old videos na ang nasa channel mo at hindi ka nag-upload ng panibagong videos, ang public watch hours mo ay pababa ng pababa. At tinitingnan ito ng YouTube. Base sa pagkakaalam ko, kailangan bawat taon o anniversary ng channel mo, nare-reach mo pa rin ang 4,000 public watch hours o mahigit pa rito. Kaya nga kapag hindi na ito nare-reach ng channel mo, imo-monitor na ito ng YouTube. At kapag sa loob ng 6 months o 6 na buwan, ay wala ka mga bagong upload na videos, ay mapipilitan silang alisin ka sa YPP o YouTube Partner Program. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka na muling mag-earn o hindi ka na muling kikita pa ng pera sa YouTube. Pero huwag kang mabahala. Bago ka naman alisin sa program ay magpapadala ng email at notification sa iyo ang YouTube para masagip mo pa rin ang iyong pinakamamahal na YouTube channel. Number 7. Be confident. Napakadami na ngayong vloggers na hindi nagpapakita sa kanilang video. Well, isa na ako doon. Pero hindi naman ibig sabihin ito ay wala kang confidence sa iyong craft o passion. Sa paggawa ng isang vlog, importante ang pagiging confident. Maaring hindi pa handa na magpakita ang isang vlogger, kaya puro boses niya lang ang maririnig mo sa mga videos niya. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala na siyang confidence. Ang ibig ko sabihin, malalaman mo naman kung may confidence ang isang tao sa kanyang pagsasalita. Malalaman mo din kung siya ay kinakabahan sa kanyang pagsasalita. Kaya nga, be confident sa sarili mo, lalo pa kung ikaw ay isang vlogger. At ang puhunan mo ay ang iyong boses kung hindi ka nagpapakita. Maging kalmado ka at magiging maayos ang iyong pagsasalita. Kung may napansin kang awkward sa sinabi mo sa recordings mo, pwede mo itong i-edit o ikata. Kaya magtiwala ka lang, tapiawin mong useful o entertaining ang mga videos mo. At ito ay matatanggap pa rin ng mga audience mo. Number 8. Maglagay ka ng call to action sa videos mo. Ano ba ang call to action? Ito ang paraan upang bigyan ng paalala ang mga viewers mo na kailangan nilang mag-like o kailangan nilang mag-subscribe sa iyong channel para naman ma-notify sila o mabigyan sila ng paalala na may bago kang upload na video. Mapapansin mo sa mga sikat na YouTubers, sa kanilang video ay may bigla na lang susulpot ng like o subscribe reminder para sa mga viewers. Pero ang tanong, kailan magandang ipakita ang reminder na ito? Good question. Magandang ilagay ang reminder na ito sa kalagitnaan ng video mo. At ang pinaka-the best na timing para ilagay ito ay kapag napabilib mo na o na-impress mo na ang iyong audience. Parang ganito lang yan. Give and take relationship. Kailangan bigyan mo muna sila ng isang bagay na makakatulong o makakapagpasaya sa kanila bago ka humingi ng pabor sa kanila. Ang ilan sa mga manonood ng YouTube, kasama na ako, minsan nakakalimutan nilang mag-subscribe matapos na mapanood nila ang isang video. Kaya mahalaga, may reminder para maalala nila, kailangan ko pala mag-subscribe dito para makita ko ang mga susunod na videos niya. Number 9. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Totoo ang kasabihang ito. Kaya I keep it by heart. Sabi ko sa sarili ko, sige, kahit mahirap, go lang ng go. Makakaya ko to at samahan ang pagtitiyaga. Maabot ko rin ang mga pangarap ko kahit matanda na ako. Mahirap makuha ang success sa isang magtamagan lang o overnight. Applicable lang yun kung naglalaro ka ng online games na nagpupuyat sila para ma-achieve ang goal nila. Pero dito sa YouTube,
Maraming beses na ikaw ay magpupuyat. Subalit ang success na inaabangan mo ay hindi mo kaagad makukuha kinabukasan. Ang pagiging vlogger ay isang mahabang paglalakbay. Sa bawat paglakad mo, may mga pagsubok o hamon. May panahong tatamarin ka, may panahong sobrang masikla ka, at may panahong pagod ka na. Pero kung talagang passion mo ang pag-vlog, ipagpatuloy mo lang. Kung saan ka masaya, gawin mo. Huwag kang tumulad kay Juan Tamad na naghihintay na lamang mahulog ang bayabas. Kailangan mo magtyaga. Kailangan mahirapan ka muna bago mo maramdaman ang sarap. Number 10. Think twice bago mag-delete ng videos. Sa pag-upload ng video sa YouTube, may 3 bagay na isasaalang mo. Ito ay ang mga options na private, unlisted, at public. Kapag pinili mo ang private option, bago mo i-publish ang video mo, walang makakakita nito kundi ikaw lang. At kapag pumunta ka sa homepage mo, makikita mo ito pero hindi ito makikita ng ibang tao. Ang iba ginagawa ito para sa personal reasons nila at ayaw nilang ipakita ito sa ibang tao. Tanging ikaw lang ang pwedeng makapanood nito. Kapag pinili mo naman ay unlisted option bago i-publish ang video, wala ding makakakita nito kundi ikaw lamang. At kapag pumunta ka sa homepage mo, hindi mo ito makikita, hindi tulad sa naka-private na videos. Ang tanging way para makita mo ito ay kung pupunta ka sa YouTube studio mo at kaagilapin mo ito sa listahan ng mga videos mo. At ang pangatlong option ay ang i-public ang video mo bago mo ito i-publish. Kapag ito ang pinili mo, makikita ito ng buong mundo. At i-recommend ito ng YouTube na mapanood ng iba pang viewers sa YouTube platform. Kung ikaw ay isang baguhang YouTuber, marahil ay nalaman mo na at napag-aralan mo ang mga requirements para matanggap sa YPP o YouTube Partner Program. Sa bawat video na gagawin mong public, mag-earn na mga ito ng kani-kanyang public views at public watch hours. Ngayong 2024, ang requirements ni YouTube para sa YPP ay 1,000 subscribers with 4,000 valid public watch hours in the last 12 months. Or 1,000 subscribers with 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Alinman sa dalawang sitwasyon, kapag naabot mo, ay pwede ka nang matanggap sa YPP at magsisimula ka nang mag-earn ng pera. Subalit, kapag nandelete ka ng public video, ang lahat ng public views at public watch hours ng naturang video ay mabubura. Kaya mababawasan ang inimpok mong views at watch hours na requirements sa YPP. Kung magdidelete ka ng video, kailangan pag-isipan mo munang mabuti kung kailangan mo ba talaga itong burahin. Kasi, sayang naman ang mga na-earn na views at watch hours nito. May separate video kaming ginawa para mas maintindihan mo kung ano ang mangyayari kapag nag-delete ka ng video sa iyong YouTube channel. Click mo lang ang link sa itaas o meron din link sa ibaba sa description box. Maraming salamat po sa panonood mga kadokers. See you on our next video. Peace.